magandang araw po mga kasinauna. Nandito na po tayo sa ika-6 na piyesa na bumubuo po ng Japanese Invasion Money o Gem Notes. At tinatawag din po itong Mickey Mouse Money ng mga kababayan nating Pilipino noon dahil nga po sa hyperinflation o dahil wala po itong mga kapareha na ginawang pera. Halos wala pong halaga ang touring talaga dito dahil kinakailangan pa po na ng napakaraming ganito para lamang makabili ng mga pangunahing bilihin sa araw-araw ng mga kababayan natin noon. Dahil nga po kinumpis ka ng mga Hapones ang mga guerrilla notes at Commonwealth na pera ay pag hindi po ito ang ginamit at nahulihan sila ng mga guerrilla notes na pera at Commonwealth na pera ay maaari po silang ipakulong o ipapatay ng mga Hapones. Tingnan po muna natin ang nilalaman itong nauunang 5 piso dahil meron po siyang dalawang klase. Ang Japanese Invasion Money po na 5 pesos. Ang isa po ay ito nasa bandang ibabaw. Meron na naman po siyang monumento ni Rizal o yung luneta nga po na sinasabi. At mababasa po natin sa bandang ibabaw, the Japanese government. Ayan. Sa bandang gitna po ay ang logo po na 5 pesos. Ayan, 5 pesos. Ayan po makikita natin. Ito naman po ay meron po siyang serial number. Ito po sa bandang kanan. Pang 8,067 po itong hawak natin. Medyo mabababa pa yan dahil sobrang daming ginawa ng mga Hapones na ganitong klase ng pera. Ayan. Ito naman po ay may number 35 na may open and close parenthesis. Sa bandang kaliwa po at sa kanan, taas at ibaba, makikita po natin ang logo na 5 piso. Sa bandang ibaba po may nakaprint po na 5 pesos. Ang kulay po nito ay black at saka po nag-green po siya. Tapos may ano po dito, may umaaninag po dito na 5 po sa bandang kanan. Ayan. May security code, may security ano din po siya, features na abaka. Ayan po. Ayan, umaaninag din ang abaka. Ayan, may bilog din. Ayun. Ito po yung likurang bahagi nung nauunang 5 pesos. Medyo light brown po siya. Ang kanyang kulay. Ayan, kulay kayo manggi. Sa bandang kaliwa po, sa itaas at ibaba, ganun din po sa bandang kanan. Makikita po natin yung 5 peso na nakalagay. Sa bandang gitna po ay may nakalagay po na malabong 5. Ayan, may malabong 5 na parang shadow lang. Tapos pesos ang nakalagay po sa kanya. Dito naman po sa kanya mga design na yan, may mga nakatago po dyan na 5. Puro 5 po yan. Ayan. Yan po yung isa sa 5 piso na Japanese Invasion Money o Mickey Mouse Money po. Ayan. Bisitahin naman po natin itong pangalawa na 5 piso. Mababasa po natin sa bandang itaas ang salitang 5 pesos. Ayan. Sa ilalim po nun, the Japanese government naman po ang makikita natin. Sa portrait naman po, abaka na naman po yung makikita natin mga kasinauna. Sa bandang kaliwa po, yung Roman numeral po siguro talaga to na victory o number 5. 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos. Ito naman po ay may nakasulat din na 5 sa bandang kanan. Ito po ay may dalawang prefix po na PD. Sa kaliwang bahagi po at saka sa kanang bahagi. At may nakasulat din pong 5 pesos sa ilalim ng portrait. Ayan. Makikita po natin dyan. Kulay itim.
yung background po ng 5 pesos. Bisitahin po natin yung likurang bahagi po ng 5 piso nung panahon po ng hapon. Kulay kahil naman po ito, kulay orange. Ayan, ganun nga din po. Sa bandang kaliwa at kanan, itaas po at ibaba, may nakalagay po siyang 5 peso sign. Saka po dito pala sa bandang itaas. Ayan. Sa bandang gitna naman po ay nakasulat po ang 5. At ang 5 pesos na mas maliit naman. Ganun din po sa ilalim, may nakalagay po siya na 5 pesos. Mga uncirculated po yan. Kaso ay talagang lumang-luma na ang mga ganitong klase ng pera, mga kasinauna. Pero malulutong pa. Yan po, ito po ay sapilitang ipinagamit ng mga Hapones nung panahon po ng World War II o nung ikalawang digmaang pandaigdig. At pagkatapos mo ng digmaan, ay idineklara pong wala na po itong bisa. Ayun lamang po. Isang magandang araw po ulit at maraming salamat mga kasinauna.